Saan mo nilalagay yung security mo? Sa mga bagay ba na meron ka? Sa mga tao sa paligid mo? Sa circumstances mo? Or kay Lord? So, ayan, share ko lang ulit yung aking devotion for this afternoon. Ayan, so late na ako nakapag-devotion. Napaka-busy po namin this morning. Pasensya na kayo mga kapatid kung nag-aantay kayo. So, ayan, galing kasi kami sa SSS. Nag-ayos kami ng documents. So, kami ng husband ko. So, Hebrews 13 verse 5 to 6. Let's dive into the word na agad. Huwag na natin patagalin. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Verse 6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? And verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. So ito kasing Hebrews na to, it's about si Paul, ini-encourage niya talaga yung paano ba yung tamang pamumuhay ng isang Kristiyano, and sa bottom line yan is lagi niya ini-encourage talaga na ilagay yung security ng isang believer kay Christ, hindi sa mga bagay sa mundong ito. So sabi nga dito, keep your lives free from the love of money. Actually, we are warned that hindi naman po yung money itself ang masama, pero yung love of money, kasi actually ang money kailangan naman natin yan basic necessity yan sa ating life para makasurvive tayo. Pero yung love of money, yung greed, alam nyo na, yung nangyari ngayon sa ating government, yung mga politikong mga corrupt. So their love of money, that's what makes them bad, diba? So the danger is when our hearts cling to it for security and identity. Lahat ng sobrang masama, diba? So ayun. So ang promise ni Lord na hindi naman niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. So dahil dun sa promise na yun, talaga, kasi actually ang Lord naman, He provides everyday for us, diba, yung mga daily needs natin, even yung mga wants. Kaya nga tinuturuan tayo na yung just what we need for that day ang pinaprovide ni God for us to really come to Him every day and ask for our needs. Kasi kung bibigyan na ni Lord yung, kunyari, ipoprovide na niya yung 1 year supply ng pangailangan natin, wala na tayong parang wala na tayong hindi na tayo, parang ala ng means, ala ng reason for us to come to Him. Kasi nag-provide naman na ni Lord. Pero ang reason, kaya yung just as enough na, sabi nga, He provides our daily bread, ganyan. Kung ano na kailangan mo ng araw na yun, binibigay ni Lord. For the next day, you will ask again, diba? Para naman lagi tayong lumapit sa Kanya. Pero for sure, this is our security. Ang sabi nga ni Lord, diba sa verse 6, He is our helper. What can mortal man do to me? So, hindi tayo dapat matakot sa mga tao or sa circumstances, whatever we are going through, diba? Kung may nanghahamak man sa atin or ano man, diba? Kasi, hindi naman tayo pababayaan ng Lord. Yeah. Ayan. So, Hebrews 13 verse 8 naman, ito, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. This verses reminds us na hindi nagbabago si Lord. Kung sino at yung Diyos noon na nagawa yung maraming miracles sa Bible, yung Diyos na bumaba sa lupa, nagkatawan tao, namatay sa krus, niligtas tayong lahat, yung mercy, yung grace, yung faithfulness, goodness, hindi po nagmamaliw yan. It will last forever till eternity kung ano si Lord, diba? And yung pagmamahal niya hindi talaga nagbabago, never nababago, tumitindi pa siguro. Magbago man siguro positive way na tumitindi ng tumitindi, hindi never nangyari na nabawasan, nagbago yung love ni God. Kasi tayo, 'di ba, ang assure minsan sa mag-asawa, sa magkarelasyon, may time na nanlalamig kapag talagang siguro paulit-ulit na nagkasala yung partner mo, nasisira yung tiwala mo. 'Di ba ganun din ginagawa natin kay Lord? Pag nagkakasala tayo sa Kanya, paulit-ulit nating nasisira yung tiwala niya sa atin, pero yun yung akala natin. It's true na masasaktan si God, pero never mawawala yung love, yung grace, yung compassion niya sa atin, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Hindi siya nagbabago talaga. So yun yung assurance natin na we have a God that never changes, 'di ba? Parang mapanghahawakan natin 'yan.
If God was faithful before, He is faithful now and will still be faithful forever. So, ayan. So, question. Ano yung application natin from this very encouraging verses or the words of God? So where am I tempted to find security? Sa pera ba? Sa tao? Sa work mo? Sa possession? Sa status mo? So, God reminds us today that contentment grows when we trust His presence, not our resources. So, when fear comes, dun tayo, fear of lack, fear of the future, fear of the unknown, the uncertainties, fear of what people might do, we can speak with confidence that the Lord is our helper. Jesus does not change. His character, mercy, promise, and love remain the same forever. So, yung practical application natin sa message na to is, siguro we will practice gratitude sa araw-araw for what we have instead of complaining daw, diba? Or, imbes na magreklamo ka, ikumpara mo yung buhay mo sa iba, magpasalamat na lang daw tayo. So ano binibigay ni Lord sa araw-araw? Stop comparing kasi we all have different stories. God has different ways, diba? How He reveals Himself. Iba-iba yung kaparaanan ng Lord, paano niya binibless tayo, 'di ba? Minsan sa material, pero minsan spiritual. For me, pinakamagandang blessing is spiritual blessing eh. Yung ginagamit yung buhay mo to serve others, to glorify God, 'di ba? Mas okay 'yun. Okay din naman yung kunyari nakakatulong ka sa kapwa mo through material things or financial. Pero mas maganda yung nag-i-invest tayo sa eternal treasures. So, we will always choose to trust God with our finances, decisions, and future. When anxiety rises, we will remind ourselves, God is with me right now. He has never left me. So, the message is this: our security should be in the Lord, in the Lord's character, His unchanging presence, not on material things and our shifting circumstances. Yung unchanging character ni God, ang isang mapanghahawakan din natin is talagang let's go back to the message of the cross. Diba? Alam naman natin yung Ephesians 2 verse 8 na we are saved by grace, diba? Gusto ko lang sabihin to kasi ito yung message kahapon sa church. So medyo i-connect ko na lang din dito, diba? So yung real gospel, kasi minsan ng mga tao kasi hindi natin parang na meron tayong hindi natin naintindihan ano ba yung totoong gospel. Kasi it's true we have faith in the Lord, pero how we live our lives, 'di ba? Kasi naka-anchor tayo dun sa kung ano yung pagkakaintindi natin or yung foundation natin of the gospel. So ang gospel, ang real gospel is salvation is found in Jesus Christ alone, in faith alone, 'di ba? By grace alone. So it's not the equation na Jesus plus good works, kunyari Jesus plus status, Jesus plus financial wealth, Jesus plus success equals salvation. Hindi po ganun. It's fake salvation. So Jesus plus nothing, wala as in wala, equals salvation, diba? And our salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We have lahat po ng ginagawa natin, wala namang pong bearing yan. Lahat ng ginawa natin, hindi yan ang magiging basihan para sa kaligtasan natin. Kasi grace lang po yung makakapagligtas sa atin. And all because of the works of Jesus Christ, His death on the cross. Yun lang talaga. Hindi base sa ginawa mo, sa performance mo, o kung ano yung past mo, yung mga nagawa mong pagkakamali. So, bilang Kristiyano, pag pinanghawakan mo yung truth of the gospel, nakaka-encourage yun. Kasi, di ba ikaw, minsan manlulumok, ang dami kong kapalpakan sa buhay ko eh. Kung basihan yun ng salvation mo, alam mong hindi ka papasa, di ba? Pero dahil nga si Lord, love na love tayo ni Lord, and yung kaligtasan natin is dahil sa ginawa niya na sacrifice on the cross, magkakaroon tayo ng confidence and mamomotivate tayo na maging ka sa buhay na meron kang mapanghahawakan. He is our living hope. So, yun, di ba? Gusto ko lang i-insert kasi ang ganda niya na maging para magkaroon ka ng yung
paano mababago nito yung perspective mo sa life. But there is always hope. Kahit dead end na yung buhay mo, yung situation mo, there's always hope in. Mahal na mahal tayo ni Lord. Grabe yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, nakakaiyak talaga. Minsan parang napaka-basic na lang na marinig yung gospel, pero pag talagang iintindihin mo at magbababad ka sa mensahe na yon, magko-contemplate ka o pag ninilay-nilayan mo, marirealize mo, anong ginawa ko para maligtas ako? Ang dami kong kasalanan, dami kong pagkakamali, tapos paulit-ulit pa. Di ba, minsan matigas ulo natin, tayo lumalayo sa Diyos, nagmamatigas tayo, ayaw natin lumapit sa Kanya, nagfo-focus tayo sa mga buhay natin, sa mga sarili natin, kung ano yung gusto natin, kung ano yung gusto nating ma-achieve, yung mga bagay sa mundo, yun ang pinanghahawakan natin. Pero hindi. Di ba? Talagang everything in this world will is temporary. Lagi mo sinasabi talaga to. Kasi yun ang totoo eh. Yun yung truth. And we are not, hindi tayo mag-sugarcoat dito. Sasabihin natin talaga yung truth na pag hindi talaga natin tinanggap, sino ka, parang, ano pa bang dahilan para hindi mo accept si Lord? Napaka dami ng privilege, no? Diba? Niligtas ka, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, tapos burado ni mga kasalanan mo, tapos anak ka pa, bibigyan ka pa ng ng adoption as bilang anak ng Diyos. You are already part of God's kingdom. Bakit hihindian mo yung grace ni Lord? Diba? So, yun lang. Sapat na dahilan na talaga yun. Kasi ibang tao talaga. Pero meron talagang mga tao, guys, na kahit anong gawin, matigas talaga yung heart. At hindi talaga inalaw din siguro ni Lord na maligtas sila. The reality of heaven and hell is true. So, alam po natin na totoo yan. So, we should really double time, triple time, do our, gawin na natin to the best of our ability to share the Lord sa ating mga loved ones kasi malapit na talaga. Tilang maaraw na dyan ata si Lord. Malapit na siyang dumating, totoo to. So, that's, do our best for His glory to speed up. Kung gusto nyo dumating si Lord, talagang mag-share na tayo mag-share ng gospel. Pero hindi, let's do this kasi if we really love the Lord, we will share Him. If we experience His grace and goodness and forgiveness and unconditional love, syempre gusto mo i-share yun sa taong mahal mo eh, 'di ba? Even to the people around you, kasi we know that the destination of those who will not hear God's word or those who will not have Jesus Christ sa kanilang buhay, 'di ba? So ayun lang. Share lang po share natin itong mga ganitong message. So I hope, umaasa po ako na i-share niyo po yung video na to kasi ang goal ko po dito is ma-share talaga si Lord, ma-proclaim po siya at maraming pong tao makarinig ng gospel. So bye! Tumukas ulit. God bless.